Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong Miyerkules ng gabi, October 20, 2002, ang 15 taong gulang na si Andrea von Richthofen ay masaya dahil ang kanya nakakatandang kapatid na babae na si Suzanne at ang nobyo nito na si Daniel ay pinalabas siya ng bahay at dinala siya ng mga ito sa malapit na internet cafe para makapaglaro ng internet games. Silang tatlo ay karaniwang mga customers sa internet cafe. Pero sa pagkakataong ito ay hindi naglaro ang dalawa, bagkus ay iniwan siya ng mga ito. Pagkaraan ng ilang oras, sinundo muli siya na magkasintahan at umuwi na sila sa kanilang bahay. Nakarating sila sa bahay sa pag-iitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng madaling araw. At ang plano nila ay tahimik silang papasok sa kanilang bahay para hindi nila magising ang kanilang mga magulang. Ngunit pagdating nila sa bahay ay bukas na ang pintuan. Sa lungsod na tulad ng Sao Paulo kung saan laganap ang krimen, walang sino man ang nag-iiwan na bukas ang kanilang pintuan. Pagpasok nila sa bahay ay natuklasan nila na ang kanilang mga magulang na sina Manfred at Marisha ay patay na at nalulunod na sa kanilang sariling dugo. Ang mag-asawa ay parehong may mga tuwalya na nakatakip sa kanilang mga mukha at ang dugo ay nagkalat sa buong dingding ng kanilang kwarto. Sa sahig ay nakita na tila inaabot ni Manfred ang baril bago ito mamatay. Ano ang nangyari sa loob ng kanilang bahay at sino ang gugustuhin na saktan ang kanilang pamilya? Halika kababayan at ating balikan ang kaso na gumulat sa Brazil. Ang pamilyang von Richthofen ay isang mayamang pamilya na nakatira sa isang magandang bahay na matatagpuan sa Campo Belo, Sao Paulo, Brazil. Ang bahay nila ay may magandang dekorasyon at sa hardin ay makikita ang isang pool na pinananatiling maganda ng kanilang mga kasambahay. Ang 49 na taong gulang na si Manfred ay isang naturalized German-Brazilian na nagtrabaho bilang engineering director sa DERSA. Ang kumpanya ay inatasan ng mga siwa at mag-ayos ng highway sa buong Brazil. Palaging sinasabi ni Manfred na siya ay isang apo ng sikat na World War I pilot na Red Baron. Pero itinanggi naman ng pamilya ng piloto mula sa Germany at sinabi ng mga ito na hindi sila naniniwala na may kaugnayan sila kay Manfred. Nakilala ni Manfred ang kanyang asawang si Marisha Abdalia noong 1970 habang nag-aaral ang dalawa sa University of Sao Paulo. Pagkatapos nilang ikasal, nagpatuloy silang dalawa sa pag-aaral sa Germany. Sa kanyang pagbabalik sa Brazil, nagsimulang magtrabaho si Manfred sa mga pribadong kumpanya ng engineers hanggang sa nagsimula siya sa kumpanyang DERSA sa Sao Paulo. Sa panahong ito, ay binuksan naman ni Marisha ang kanyang sariling negosyo sa psychiatry at hindi nagtagal ay naging isa siya sa mga pinakarespetadong psychiatrist sa kanilang bayan. Noong 1983, isinilang ni Marisha ang kanilang unang anak na pinangalanan nilang Suzanne. Makalipas ang 4 na taon, ipinanganak naman niya ang kanilang bunsong anak na si Andrea. Kung titingnan mo ang kanilang pamilya ay masasabi mo talaga na nasa kanila na ang lahat. Parehong pumapasok sa isang exclusive school para sa mga German sa Sao Paulo magkapatid. Inilarawan sila ng principal ng eskwelahan bilang mga mabubuting estudyante at sina Manfred at Marisha naman ay kilala sa paaralan dahil malimit silang maging bahagi ng mga programa. Noong 2001, si Suzanne ay 18 taong gulang na at katulad ng ibang mga teenagers, marami siyang gustong mangyari. Siya ay maganda, matalino at mayaman. Dahil sa yaman na ito, hindi siya nahirapan na makapasok sa Pontifical Catholic University na isa sa mga pinakamahusay na paaralan sa buong Sao Paulo. Nakakapagsalita siya ng 4 na lengguwahe at meron din siyang brown belt sa karate. Matatawag mo talaga na siya ay whole package dahil nasa kanya na ang lahat. Habang lumalaki si Andrea, naging libangan nito ang pagpapalipad ng mga airplane model.
Ang kanyang instructor ay ang 19 na taong gulang na si Daniel Cravinhos. Naging malapit ang dalawa sa punto na tinuruan siya ni Daniel na magbisikleta at maglaro ng mga online games. Nang magkakilala sina Suzanne at Daniel, naging malapit sila magkaibigan pero hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon na naging sanhi ng malimit na pag-aaway sa bahay ni Suzanne. Noong una ay walang pakialam sina Manfred at Marisha sa relasyon ng dalawa dahil akala ng mga ito ay hindi magtatagal ang relasyon. Pero mali ang kanilang akala. Dahil sa paglipas ng mga buwan, ang dalawa ay naging seryoso sa kanilang relasyon. Nag-aalala sina Manfred at Marisha dahil para sa kanila, hindi si Daniel ang ideal na lalaki na gusto nila para sa kanilang anak. Hindi rin nila nagustuhan na nanghihingi ng pera si Suzanne para ipahiram dito at malimit ding regaluhan ng dalaga ang binata ng mga damit at iba pang mga bagay. Lalo nilang hindi nagustuhan si Daniel dahil nalaman nila na lulong pala ito sa droga at malimit gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Hindi rin ito nakagraduate ng high school kaya para sa kanila, hindi ito bagay kay Suzanne dahil ang lalaki na gusto nila para sa kanilang anak ay may ambisyon na tao. Nang makatapos ng high school si Suzanne ay hindi niya dinuluhan ang kanyang graduation party. Bagkus ay nagpalipas ito ng buong gabi kasama si Daniel. At sa pagtatapos ng 2001, nagsimula magpalipas ng gabi si Suzanne kasama si Daniel ng palihim. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa bahay ng isa niyang kaibigan upang mag-aral. Binalaan niya ang kanyang mga kaibigan na pagtakpan at magsinungaling ang mga ito kung sakaling tumawag sa kanila ang kanyang mga magulang. Sa una ay gumagana ang kanilang plano pero isang araw ay nadiskubre ni Marisha ang kasinungalingan ni Suzanne. Nang umuwi ito sa kanilang bahay ay sinabi nito na nagpalipas siya ng gabi sa isang motel kasama si Daniel. Dahil sa galit, pinagbawalan siya ni Marisha at Manfred na wag nang makipagrelasyon kay Daniel. Dahil dito, mas lalo pang nagpursige ang dalawa na ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Ayon sa isa sa mga kaibigan na malapit kina Manfred at Marisha, mahalaga sa dalawa na maging matagumpay ang kanilang mga anak. Kaya kahit anong mangyari ay hinikayat nila ang mga ito na maging mga achiever. Ngunit bukod doon ay nakatutok sila sa kanilang sariling trabaho at walang gaanong oras kina Suzanne at Andrea. Pero para sa mga magulang ni Suzanne ay meron silang karapatan na mag-alala dahil si Daniel ay kilala sa kanilang lugar na mahilig gumawa ng gulo. Si Daniel at ang kanyang kapatid na si Christian ay kilala ng kanilang mga kapitbahay na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon din sa mga kapitbahay ng mga ito, ang mga matatandang mga tao sa kanilang lugar ay kinailangan na lumipat ng kanilang tirahan dahil hindi nila matiis ang kaingayan ng magkapatid. Malimit magdrama mga ito at sumisigaw pa ng mga masasamang salita. Idinagdag nila na ang magkapatid ay sanay manira ng mga bagay at ang kanilang mga magulang ay hindi mapigilan ng mga ito. Isang kapitbahay ang nagsabi na laging dinadala ni Christian ang aso nito sa harap ng pinto ng kanyang bahay at doon pinapadumi ang kanyang aso. Kapag nakita naman niya ang dumi ng aso ay kumukuha siya ng pala at dinadala ang dumi ng aso sa pintuan ng bahay ni Christian. Ayon sa kanya nang malaman ito ni Christian ay ipinahid nito ang dumi ng aso sa buong kotse ng kanilang kapitbahay na walang kamalay-malay. Dahil sa layo ng estado ng buhay ni Daniel kay Suzanne, sina Manfred at Marisha ay marahil hindi alam ang ginagawa ng magkapatid. Marahil ay malakas lamang ang kutob ng mga ito na hindi magandang impluensya at hindi ito karapat-dapat sa kanilang anak dahil katulad ng ibang mga magulang, maganda ang pangarap nila para kay Suzanne. Noong May 2002, lumala ang alitan ni Suzanne at ng kanyang mga magulang dahil sa relasyon niya kay Daniel. Sinubukan ni Manfred at Marisha ang lahat. Noong una ay pinilit nila si Suzanne na tapusin ang relasyon. Ngunit nang tumanggi ito ay sumubok sila ng ibang paraan. Naisip nila na maaaring mabago at matulungan nila si Daniel para sa ikabubuti ng kanilang anak. Si Manfred ay nakiusap kay Daniel at sinubukan itong hikayatin ang binata na bumalik sa paaralan at mag-aral ng English. Ngunit hindi interesado si Daniel dahil para sa kanya,
Bata pa siya at wala pang maraming responsibilidad, kaya masaya at kontento siya sa buhay niya. Noong July 2002, pumunta sina Manfred at Marisha sa Europa na umabot ng 1 buwan. Si Suzanne at Daniel ay halos parang nakatira na sa kanilang bahay, kaya nang bumalik sila sa Brazil, ay nagulat sila sa sinabi nito. Ayon dito ay gusto na niya makipag-live-in kay Daniel. Iminungkahin nitong bilhan siya ng apartment upang magkaroon silang dalawa ng tirahan. Pero tumanggi si Manfred at sinabi nito na pwede nilang gawin ang lahat ng gusto nila pagkatapos nilang mag-aral at kung may sarili na silang pera, dahil wala siyang planong suportahan ang dalawa. Hindi nagustuhan na magkasintahan ang desisyon ni Manfred dahil para sa isang spoiled na si Suzanne at nobyo nitong durugista ay mas madaling mabuhay kapag nakakatanggap ng allowance si Suzanne mula sa mga ito. Si Manfred ay desperado na sa sitwasyon kaya iniisip niya na ipadala ang kanyang anak sa Europe para doon tapusin ang pag-aaral nito. Pero nang marinig ito ni Suzanne, sinabi niya sa kanyang mga magulang na nakipaghiwalay na siya kay Daniel kahit wala talaga siyang balak na tapusin ang kanilang relasyon. Pinaniwalaan naman siya ng kanyang mga magulang at si Marisha ay masayang sinabi sa kanyang mga kaibigan na naghiwalay na ang dalawa. Ang kanilang ipinagbabawal na relasyon ay lalong nakadagdag ng excitement sa dalawa. Ngunit hindi nagtagal at naghinala si Manfred kaya pumunta ito sa bahay ni Daniel para hulihin ang dalawa, pero hindi niya nakita ang mga ito. Nang makausap niya ang mga magulang ni Daniel ay kinumpirma ng mga ito na ang dalawa ay magkarelasyon pa rin. Noong Miyerkules ng umaga, October 30, 2002, sinigurado ni Suzanne na sundin ang kanyang normal na routine. Pumasok siya sa law school pagkatapos ay dumalo siya sa klase sa Sociology and Foundations of Public Law. Noong gabi isinagawa na nila ang planong pagpatay kina Manfred at Marisha. Bandang 9:30 ng gabi, umalis si Suzanne sa bahay ng kanyang mga magulang sa Campo Belo at pumunta siya sa bahay ng pamilya ni Daniel. Ang dalawa ay uminom ng alak, gumamit ng droga at binasa nila ang kanilang plano. Pagkatapos ay bumalik sila sa bahay ni Manfred at niyaya ni Suzanne ang kanyang nakakabatang kapatid na pumunta ng internet cafe para hindi ito maging sagabal sa kanilang plano. Habang si Andrea ay naiwang naglalaro sa internet cafe, ang magkasintahan ay sinundo naman ang kapatid ni Daniel na si Christian para maisagawa ang plano na ginawa nila sa loob ng 2 buwan. Naghintay sina Daniel at Christian sa labas habang si Suzanne naman ay pumasok sa loob. Pagpasok niya sa bahay ay inilagay niya ang code ng alarm system upang ma-disable ito. Pumunta siya sa kwarto ng kanyang mga magulang at nang makumpirma niyang natutulog ang mga ito, ay binuksan niya ang ilaw sa loob na signal sa magkapatid para pumasok. Nang makapasok ang mga ito sa kwarto ng mag-asawa ay agad nilang inatake ang mga ito. Habang nasa ground floor si Suzanne at naghihintay, ang magkapatid ay pinalo ng paulit-ulit ang mag-asawa gamit ang bakal. Sa autopsy na kalaunang ginawa kay Marisha ay may matinding defensive wounds ito na nagpapahiwatig na lumaban siya. Pero kahit paulit-ulit nila itong pinapalo sa ulo, si Marisha ay tila hindi nalalagutan ng hininga dahil hindi ito tumitigil sa pag-ungol. Sa kanilang pagpapanik ay tumakbo sa banyo si Daniel at kumuha siya ng tuwalya na binasa niya sa tubig. Pagkatapos ay ibinalot niya ito sa mukha ng mag-asawa pero hindi ito gumana. Pupunta siya sa kusina sa ground floor at kumuha siya ng isang pitsil para lunudin ang mga ito. Gumana ang kanyang ginawa kay Manfred pero hindi kay Marisha. Kaya para tapusin na ang pag-ungol nito, kumuha sila ng isang plastic bag at itinali nila ito sa ulo ni Marisha hanggang malagutan na talaga ito ng hininga. Pagkatapos mamatay ng mag-asawa ay bumaba sila sa ground floor at nakita nilang naghihintay si Suzanne. Pagkakita ng mga ito sa dalaga, ang unang tanong nito di umano ay tapos na? Dahil sa bigat ng kanyang ginawa, nagpanik si Christian kaya pinakalma siya ni Suzanne at sinabi nito and I quote, "Calm down Chris, stay calm. You did not take anything from me. You gave me a new life." End quote.
Pagkatapos nito, hinalughog nila ang bahay at ninakaw nila ang mga alahas at $8,000 cash mula sa briefcase ni Manfred. Umakyat si Daniel sa kwarto ng mag-asawa at inilagay nito ang baril ni Manfred malapit sa kamay nito na tila pinapalabas nila na nanlaban sa panluloob ang mag-asawa. Pumunta naman si Suzanne sa library ng kanyang ama at ikinalat niya ang lahat ng mga papeles at dokumento. Pagkatapos ay umalis sila ng bahay at sinigurado nila na ang kanilang mga alibay ay pulido. Ibinaba nila si Christian sa isang fast food chain kung saan malapit ito sa bahay ng kanilang lola. At habang bumabiyahe pa sina Suzanne, itinapon ng mga ito ang mga bagay na ginamit sa pagpatay tulad ng mga bakal, surgical gloves, pantyhose at mga damit na ginamit ni Daniel at Christian. Nang madispatcha na nila ang kanilang mga ginamit, dumiretso ang dalawa sa isang mahal na hotel at nag-book sila ng presidential suite na nagkakahalaga ng $380 per night. Doon sila gumamit ng droga at uminom ng alak, pagkatapos ay nag-checkout din sila bago mag-alas 3 ng madaling araw. Pagkatapos ng ilang oras sa internet cafe, sinundo si Andrea ng kanyang kapatid at pagdating nila sa bahay ay nadiskubre nila ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang mga magulang. Agad silang tumawag ng pulisya at dumating naman agad ang mga ito ng alas 4 ng madaling araw. Nang siniyasat nila ang buong bahay, alam agad ng mga investigador na ang nangyari ay isang inside job dahil walang forced entry sa bahay. At nang tiningnan din nila ang alarm system ay nakadisable ito. Pinagtataka din nila na ang ibang mga gamit tulad ng mga computers at cellphones ay nasa loob din ng bahay na tila piling-pili lamang ang mga bagay na kinuha ng mga kawatan. Nakakuha ng kanilang atensyon ang mga tuwalya na nakalagay sa mukha ng mag-asawa. Sa pag-aaral ng forensics, kapag ang mukha ng mga biktima ay tinakpan pagkatapos ng krimen, ay nagpapahiwatig ito na ang may sala sa pagpatay ay kilala o malapit sa mga biktima. Agad tiningnan ng mga otoridad ang kasambahay dahil ilang araw bago mangyari ang krimen, ay nadiskubre nila na tinanggal pala ito sa trabaho. Pero agad itong tinanggal sa mga persons of interest dahil ito ay may solid na alibay. Kung ang balita tungkol sa nangyari kina Manfred at Marisha ay ikinalungkot ni Andrea, si Suzanne naman ay kakaiba ang reaksyon. Napansin ng mga kamag-anak na mag-asawa na tila masaya ito kahit karumal-dumal ang sinapit ng kanyang mga magulang. Isang araw pagkatapos ang pagpatay, siya ay nakitang masayang naliligo sa swimming pool kasama ang kanyang nobyo na si Daniel. Ang mga otoridad ay may duda sa dalawa pero dahil sa wala silang malakas na ebidensya, ay minanmanan nila ang galaw ng mga ito. Isang linggo pagkatapos mamatay ng kanyang mga magulang, kinausap ni Suzanne ang isang realtor dahil gusto na niyang ipagbenta ang bahay. Ang kilos na ito ay talagang nagpataas ng kilay ng mga taong nakapaligid sa kanila dahil tila mas nag-alala pa ito sa kanyang mamanahin kesa asikasuhin ang burol ng kanyang mga magulang. Lumutang din na habang nakaburol sina Manfred at Marisha, ay nagpaplano na sina Suzanne at Daniel na magbukas ng kanilang sariling negosyo pag nakuha na nito ang kanyang mga mana. Noong araw na inilibing ang mag-asawa, makikita na talagang malungkot si Suzanne. Pero ilang oras pagkatapos ng libing ay ipinagdiwang nito ang kanyang 19th birthday kasama ang kanyang mga kaibigan at nagkaroon siya ng party sa parehong bahay kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kilos ay talagang nagpalakas sa duda ng mga otoridad na may kinalaman siya sa pagkamatay ng mga ito. Pero hindi sapat ang kanilang kutob para maipakulong ito kaya sila ay tahimik na minanmanan ang bawat galaw nito upang makakalap sila ng mga ebidensya. Sa kanilang walang tigil na pagmamanman sa dalawa, nalaman nila na 10 oras pagkatapos patayin sina Manfred, si Christian na kapatid ni Daniel ay bumili ng bagong motor na nagkakahalaga ng $3,600 at binili ito ng binata ng cash. Nang malaman ito ni na Suzanne at Daniel ay nag-away ang tatlo at kalaunan ay hindi na nakipag-usap ang magkasintahan sa binata. Inimbita naman agad si Christian ng mga kapulisan sa presinto para ma-interview, pero pilit pa rin ang pagtanggi nito. Umabot ng 6 na oras ang interview
at tumiklop siya dahil paiba-iba na ang kanyang bersyon na sinasabi sa mga pulis kapag tinatanong siya ng mga ito kung saan niya nakuha ang pera na pinambili niya ng motor. Pagkatapos nito ay sumunod na dinala sa presinto si Suzanne. Katulad ni Christian ay pilit ang pagtanggi nito pero nang sabihin sa kanya ng mga pulis na tatanungin din nila si Andrea tungkol sa kanyang alibi, ay sinabi nito na handa na siyang sabihin ang lahat-lahat. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, opisyal na kinasuhan sina Daniel, Christian at Suzanne ng double murder. Para sa mga hindi pamilyar, ang judicial system sa Brazil ay iba dahil ang mga tao na nasampahan ng kaso ay i-release pansamantala at habang naghihintay ng kanilang paglilitis, sila ay naka-house arrest. Sa mga taon na hindi pa nagsisimula ang paglilitis, si Suzanne ay nagsampa ng kaso para makontrol niya ang pera at mga ari-arian ng kanyang mga magulang na base sa reports ay umaabot sa halagang $5 million. Mananalo na sana siya kaso ang mga investigador ay nag-alala sa seguridad ng kanyang nakakabatang kapatid na si Andrea. Sa kanilang pag-iimbestiga sa loob ng bahay, ay nakakita sila ng isang baril na nakatago sa loob ng isang teddy bear na nasa loob ng kwarto ni Suzanne. Ang abogado ni Suzanne ay ginawa ang lahat para magmukhang inosente ito. At upang makakuha ng simpatsya mula sa publiko, ay nag-set up sila ng isang TV interview noong April 2006. Kinabukasan, dumalo ulit sila sa isa pang interview. Pero si Suzanne at ang kanyang abogado ay hindi alam na naka-on na pala ang mic at maririnig sa audio na sinabi ng abogado kay Suzanne and I quote, "Start to cry and say you do not want to talk anymore." Sa halip na ang interview ay makatulong sa kanyang reputasyon, ay kabaligtaran ang nangyari. Não vou conseguir. Você tá feliz? Então você tá feliz. Tá feliz? Acabou. Pode. Dahil sa backlog ng mga kaso sa Brazilian justice system, nagsimula ang paglilitis 4 na taon pagkatapos ng pagpatay kina Marisha at Manfred. Noong July 2006, ang mga tao ay nakaabang sa mangyayari sa paglilitis at mahigit 200 tao ang nasa loob ng korte. Sa pagkakataon na ito, ang magkapatid na sina Andrea at Suzanne ay hindi na nag-uusap. Nang tinawag sa stand si Daniel, sinabi nito na siya lamang ang gumawa ng krimen at hindi niya kasama si Christian. Inakusahan din niya ang ama ni Suzanne na si Manfred na sinasaktan nito ang kanya nooy nobya at ang isa pang pasabog nito ay di umano ay minomolestya ni Manfred ang kanyang sariling anak. Di umano ang mastermind sa pagplanong pagpatay ay si Suzanne dahil sa galit nito sa kanyang ama sa pang-aabuso dito. Inakusahan din niya ito na ang dalaga ang nag-impluwensya sa kanya para gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Nang oras na ni Suzanne para ibigay ang kanyang salaysay, itinuro nito na ang mastermind ay si Daniel. Ayon sa kanya, siya ay walang muwang at ang alam lamang niya noong mga panahon na yon ay gawin ang lahat para kay Daniel dahil mahal na mahal niya ito. Pagkatapos ng deliberasyon ng jury, ang tatlo ay napatunayan nagkasala. Si Suzanne at Daniel ay makukulong ng 40 taon habang si Christian naman ay binigyan ng 39 na taon. Sa interview ay sinabi ng prosecutor na ang motibo ng tatlo sa pagpatay ay para mapasakamay ni Suzanne ang pera ng mga ito para hindi na sila magtrabaho. At dahil sa high profile ang kaso, si Suzanne ay inilagay sa solitary confinement ng 7 buwan upang hindi siya masaktan ng ibang mga bilanggo. Noong 2009 at 2011, ang kampo ni Suzanne ay tinangka na gawing house arrest na lamang ang sentensya, pero hindi pumayag ang judge. Pagkatapos maaresto ni Suzanne, ang kanyang kapatid na si Andrea ay tumira kasama ang kanyang lola at kanyang tiyuhin. Ang kanyang lola ay ginawa ang lahat para magkaroon ng normal na buhay ang binata at hindi na nila muling pinag-usapan ang nangyari dahil sa trauma na maaari nitong maramdaman. Sa suporta ng kanyang lola at mga kamag-anak, nakatapos si Andrea sa pag-aaral at nakakuha siya ng doctorate sa chemistry. Sa isang sulat na ibinahagi niya sa publiko,
Sinabi niya na napatawad na niya ang kanyang kapatid. Noong 2011, idinimanda niya si Suzanne para hindi nito makuha ang kalahati ng life insurance na kanyang mga magulang na nagkakahalaga ng $300,000 at siya ay pinanigan naman ng judge. Pero ang tila magandang recovery ni Andrea ay hindi nagtagal dahil may mga videos na kumakalat na ito ay lulong sa ipinagbabawal na gamot at umabot pa sa punto na nakipaghabulan pa siya sa mga otoridad. Ang kanyang tiyuhin ay ipinagtanggol siya at sinabi na ang nangyayari sa kanyang pamangkin ay resulta ng trauma dahil sa mga pinagdaanan nito. At upang matulungan nila ito ay nagdesisyon sila na ipasok si Andrea sa isang psychiatric hospital. As of this recording, wala akong makitang update kung nakalabas na ba siya o hindi pa. Si Suzanne naman ay nakahanap ng bagong pag-ibig sa katauhan ng kapwa-preso niyang si Sandra Luz. Kalaunan ay pinirmahan nila ang dokumentong tinatawag na Document of Affectionate Relationship na halos katumbas ng marriage certificate. Pero nang inilipat sa ibang bilangguan si Sandra, ay nagtapos at naghiwalay din ang dalawa. Sa interview niya sa isang magazine, sinabi niya and I quote, "I made a mistake, I'm paying for it, and I want to restart my life." Tulad ng nabanggit ko kanina, iba ang batas sa Brazil. Kung ang isang bilanggo ay nag-serve na ng 1/6 ng kanilang sentensya at sila ay mamagandang pag-uugali sa bilangguan, ay pwede silang mabigyan ng tinatawag na semi-aberto sa Portuguese. Sina Suzanne, Daniel at Christian ay nabigyan nito kaya pwede silang makalabas sa bilangguan sa mga espesyal na okasyon tulad ng Easter, Mother's Day, Pasko at iba pa. Noong 2017, permanenteng nakalaya si Daniel pero pagkatapos lamang ng 7 buwan ay balik preso siya dahil sa pananakit niya sa kanyang kinakasama. Noong 2018, tuluyang ding nakalaya si Christian sa kulungan pagkatapos niya makulong ng 15 taon. Nakapangasawa siya at as of this recording, siya ay isang ama na. Noong January 2023, permanenteng nakalaya si Suzanne dahil sa isang court order. Wala siyang perang makukuha mula sa life insurance policies na kanyang mga magulang, pero merong report na lumutang na ang kanyang ama na si Manfred ay merong $10 million na itinatago sa isang Swiss bank. Ayon sa report, nakuha ni Manfred ang malaking halagang ito dahil sa korupsyon na nangyari di umano sa kanilang kumpanya. Ang abogado ni Suzanne ay sigurado na makukuha nito ang pera sa oras na ito ay makalaya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.